Magandang araw sa lahat. So, pwede nyo bang sabihin sa inyong mga katabi, magandang araw at ako'y nagagalak kasama kita. Ayan. So, sa ating mga napag-usapan, ang ating mga natalakay ng topic ay yung una, disenyo ng Diyos sa pamilya. Naniniwala ba tayo dito, naniniwala ba kayo na lahat tayo ay mayroon disenyo na ginawa ang Panginoon Diyos sa bawat pamilya na nandito? Okay, at ang pinag-usapan din natin ay yung topic na pagpapatawad. So madami sa atin na pag-usapan natin at madami sa atin nakahingi ng tawad or pwede nyo bang tignan o kausapin kung katabi nyo iyong asawa o inyong mahal sa buhay, sabihin nyo nga, practicein nyo, tanungin nyo, napatawad mo na ba ako? So yon, at yung pinag-usapan din natin ay yung trust, so sinasabi nga nilang pagbubuo ng tiwala. So, importante na sa lahat sa pagbabago, kailangan po natin matutunan yung pagbubuo ng tiwala sa bawat isa, lalong-lalo na sa pamilya. At ang ating pag-uusapan sa araw na to ay nagtutulungang pamilya. So, ito ang ating tatalakayin and I hope na sana tayo ay makinig at hindi masayang ang panahon or oras na magkakasama tayo. So, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, makinig kang mabuti? Huwag kang magulo. Yan. So, yung pag-uusapan natin, bakit importante na mayroong pagtutulungan sa pamilya? Kasi sabi dito, bakit importante para isang pamilya, sa isang pamilya ang pagtutulungan? Unang-una, ito ay lahat na ating pinagdadaanan. Meron pong mga challenges na tayong dadaanan or mga hindi lang challenges, pagsubok na po pwede nating ma-encounter or sinasabi nga nilang hindi man pagsubok o yung unos, yung mga bagay na ating pagdadaanan na medyo mahirap. Or madami, sabi nga yung unos, so sabi nga nila storm or facing the storms in life. So meron akong papakita sa inyo, sabi dito sa Santiago 1:2-3, anong sabi dito? Sabay-sabay natin basahin. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So sa ating binasa, sinasabi dito, hindi po tayo makakaligtas, lahat po tayo darating sa iba't ibang klaseng pagsubok. At pwede natin matutunan dito sa binasa natin to at ang sinasabi dito na ang Panginoon Diyos ay kasama natin, gagabayan tayo, katulong natin sa bawat pagsubok na ating sa dadaanan. Sasabi nga nila kaya kailangan, ano yung word dito? Magalak kayo. Hindi ibig sabihin na pag meron kayong pagsubok, meron kayong pinagdadaanan na hindi maganda, sabihin nyo, yes, ang saya-saya ko, magalak. Hindi po yung ibig sabihin na gano'n. Sinasabi ho dito, meron tayong po pwedeng panghawakan na tayo ay dapat maging magalak kasi kasama natin ang Diyos. So sabihin nyo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos, magalak ka. Kasi sa lahat ng pagsubok, hindi tayo makakaligtas dito, lahat tayo dadaan, pero sinasabi dito, ito ay ang pwede makatulong upang tayo ay mapatatag at yung ating pananampalataya ay mag-improve pa. So sabi nga, ano ba yung mga problema o yung problema ng pamilya? Naniniwala ako, lahat may pinagdadaanan. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Mukha bang ang laki ng problemang pinagdadaanan sa pamilya? Pero ako, hindi ko sinasabi, yung binasa natin kanina, hindi po ito lahat ay pagsubok. Ito ay sinasabi nga dito, dahil sa sariling kagagawan. Meron tayong mga problema sa ating pamilya na ating dinadanas, hindi lang dahil sa pagsubok, hindi dahil saan? Dahil sa sariling kagagawan. So madami tayong mga bagay na nagagawa na hindi lang pagsubok, pero ito ay dahil sa ating ginagawa, nagkakaroon tayo ng problema sa pamilya. Sabi nga, ito yung pag-uusapan natin. So may mga progreso ng problema sa pamilya. Number 1 na ating na-encounter, nagsisimula po ito sa maliit hanggang sa palaki ng palaki. And eventually, magiging isang full-blown o napakalaking problema na sa pamilya. Sabi nga yung una, kaya tayo nagkakaproblema sa pamilya. Ano daw sabi dito? Hindi daw tayo konektado. Kung titignan nyo, yung larawang ito, ano nakikita nyo? Isang pamilya, pwedeng sabihin natin magkakasama, pero tingnan nyo, yung isa ginagawa, nagla-laptop. Yung isa, naglalaro ng
cellphone. Yung tatay nanonood ng TV. Yung nanay, hindi ko alam kung ano yung iniisip, pero malamang pinanonood yung anak. So ano mapapansin nyo dito? Walang connection. At yung iba naman, sinasabi po, pwedeng magkasama, pero ano yung ginagawa? Yung isip, lumilipad or wala doon sa pamilya. So tignan nyo yung katabi nyo. Mukha bang lumilipad na ang isip? So kalabitin nyo, sabihin mo makinig ka. So yun ang sinasabi dito, madami sa pamilya ngayon na hindi konektado. Ibig sabihin, hindi nag-uusap, walang panahon sa isa't isa, at ano sinasabi dito? Walang interaction. I'm sure meron kayong mga kakilala or meron sa atin, even sa bahay natin. Sino dito may wifi sa bahay? Kadalasan pag may wifi, ano nangyayari? Instead na nag-uusap, ano nangyayari? Nag-chat-chat at kung ano-ano yung ginagawa natin or yung iba, doon sa bahay natin, sa mga tatay, instead na kinakausap yung mga anak, anong ginagawa? Hinihimas yung manok. Or yung iba naman, anong ginagawa? Busy sa nagre-review. Hindi mo alam kung nagtetest, pero ang binabasa na nire-review, dividendaso pala. So ano nangyayari? Hindi konektado. So ano pa? Hindi lang sa hindi konektado, ano yun? Sila ay magkakalayo. Alam mo yung pamilya ngayon ay halos karamihan na may OFW. Ito yung physical o sinasabi natin malayo physically, hindi magkasama. So kaya nagkakaproblema dahil hindi nagkakasama. Meron naman iba, kasama pero emotional or emotionally, anong tinatawag dito? Yung pagkatao o yung kalooban ng bawat isa, malayo. Parang yung nakikita natin sa picture na to, magkakalayo. So ano pa? Sabi nga, progreso ng problema sa pamilya, hindi konektado, magkakalayo, pangatlo, magiging magulo. Kasi hindi nag-uusap, magkakalayo. So anong usually nangyayari? Magiging magulo. So sino dito ang pamilyar na sa bahay ninyo, para kayong merong malakas na TV or merong mga tugtog na ingay. Bakit? Ang nanay at si tatay walang ibang ginawa kung hindi magsigawan, mag-away. So ano nangyayari? Yung anak, hindi natin napapansin, umiiyak or sasabi, ang gulo-gulo na. So madami yung nagiging problema sa bahay o sa pamilya dahil sa mga pangyayaring ito. At hindi lang sa magiging magulo, eventually, ano mangyayari? Magkakahiwalay or maghihiwalay. Yung iba, sabi nga nila, sumasakabilang buhay, pero madaming tao ngayon, or lalong-lalo na sa ama o kahit sa ina, dahil sa nakapakagulo sa bahay, ano nangyayari? Sumasakabilang bahay. Lumilipat ng ibang tahanan or nag-aasawa. So ganito po ang nangyayari sa pamilya natin na nararanasan sa panahong ito. At hindi lang sa ganito, I'm sure ganun din po nung unang panahon, ganun din po sa atin na mga nandito na meron ganitong pangyayari or may problema sa bahay. So ngayon ang question, ano ang epekto sa anak or hindi lang sa anak, kundi ano ang epekto sa buong pamilya? Unang-una, ano po pwede mag-epekto nito? Ano nangyayari? Nasasaktan, galit at nagre-rebelde ang mga anak. Hayaan niyo po akong ikwento at i-share yung buhay na meron lang ako kahit nasa maikling panahon. So ako po ay lumaki sa broken family. Ako po ay walang magandang komunikasyon sa aking mga magulang kasi palagi silang wala. OFW ang aking tatay at yung nanay ko ay ganun din. So maaga po sila naghiwalay. Dahil maaga sila naghiwalay, lumaki ho ako sa bahay na walang magulang, meron guardian pero hindi po constant yung communication, hindi po kami madalas nag-uusap, wala po kaming time sa isa't isa. So ano nangyari? So ano nangyari sa akin dahil galing ako sa broken family, ano yan? Nasasaktan ako o nasaktan ako, kaya nangyari, ako ay nagpapapansin at kaya ako nag-rebelde. Sa edad na 12, ako ay natuto mag-drugs at pagdating ng 19, dahil nga napunta na ako sa drugs, hindi ko masustentuhan yung bisyo ko, dumating sa pagkakataon na ako ay nagtulak na para masustentuhan yung mga kalokohan ko. So galit at nagre-rebelde ang mga anak. Meron ako papakita sa inyong litrato. Sabi sa litrato, nakikita nyo, ano yung nakikita nyo? Mayroon sugat. So kung titignan natin, yung sugat na yan, pag hindi mo ginamot, pag pinabayaan mo, ano po pwede mangyari? Pwedeng mabulok yan or pwedeng lumala. Ngayon, tanong ko sa inyo, kunyari, meron kang ganito, ang nagdudusa lang huba ay ang paa. Hindi po, di ba? Ano sinasabi dito? Masakit ang paa mo, lumala yung sugat mo sa paa, ano po pwede mangyari? Ang buong katawan ang
nahihirapan. So yung pinag-uusapan natin, pag may problema sa isang pamilya, ganun din, kahit isa lang, ang meron pinagdadaanan na hindi maganda, pwedeng maapektuhan, hindi lang naman yung taong yun eh. Sino? Pati or maaari ang buong pamilya ang nahihirapan. So ano yung mga nangyayari sa mga kabataan? So pwedeng malulong saan? Sa alcohol. Ako ho, nagsimula sa, hindi lang sa drugs, muna sa pag-inom. Alam nyo ba yung kanta na nagsimula saan? Sa patikim-tikim. Tapos, pinilit kong seryosohin. Sabi niya, bisyo ay nagsimulang lumalim, kaya ngayon, ang hirap tanggalin. So, nangyari, dahil meron tayong problema sa pamilya, pwedeng lumalim, pwedeng magsimula sa patikim-tikim, pwedeng magsimula saan? Sa pag-iinom, at ito, sa generation na to, ito ang mga ating nararanasan. Sabi nga hindi lang ngayon ang kinaadikan ay ang alak, pati ang sobra na sa paglalaro. Naalala ko nung minsan, meron kaming field trip, hindi lang ako ina-expect ko, yung mga kasama na field trip, yung mga anak ko, siyempre kasama ang magulang kasi bata pa. So ini-expect ko na na yung mga anak maglalaro. Noong time na yon, sikat pa ang COC, yung sinasabi nga nilang Clash of Clans. So ina-expect ko, madaming pwedeng bata na malulong sa larong ito. Pero alam mo, nakakalungkot, nung makita ko, yung isang tatay, actually hindi lang sila, ang dami nila, na nandun kami sa bus, na hindi lang yung bata yung lulong, pati mismo yung magulang. Hindi ko po sinisisi, o hindi ko sinasabing pwedeng tawag dito, lulong sa laro yung magulang. Pero ano nangyari? Dahil walang komunikasyon sa pamilya, ano nangyari? Naging madaming kabataan na lululong sa laro na video games. Ano pa? Hindi lang yan, kung hindi drugs. Madami ng klaseng drugs ang meron ngayon at dahil mayroon problema sa pamilya, dahil walang komunikasyon, hindi konektado, magkakalayo, magulo sa bahay, magkakahiwalay, ito ang nagiging resulta. So sabi nga dito ang mga kabataan ay napapasama sa maling kaibigan. Isipin nyo lang, kung hindi tayo magkakaroon ng magandang komunikasyon sa ating mga anak, ano po pwedeng mangyari sa atin? Ang mga kabataan ay napapasama sa mga maling kaibigan. Ako ho ay produkto na napasama sa maling kaibigan kasi wala po akong koneksyon, wala akong magandang relasyon at walang pagtutulungan sa aming pamilya. So ano nangyari? Napunta ako sa mga maling kaibigan. Ano pa? Na-impluwensyahan na gumawa ng maling mga bagay. Dahil wala akong naggagabay sa akin, lumaki ako na magkakahiwalay kami, wala ang aking mga magulang, wala ang aking tatay, wala ang aking nanay. Lumaki ako sa lola at lolo ko. At yung lola at lolo ko, maya't maya pumupunta na Amerika, naiiwan lang kami sa bahay. So anong nangyari? Na-impluwensyahan ako na gumawa ng mga maling bagay. I'm sure marami dito na hindi mo pwedeng nagsasabi na kagaya ng pinagdaanan ko. Na ang bait, wala naman talagang intensyon na masira ang buhay. Pero ano nangyari? Dahil na-impluwensyahan ng maling kaibigan at mga maling bagay. Titigan niyo ho yung katabi ninyo. Mukha po bang magandang impluwensya o hindi? Okay. So sinasabi dito, pag-aaralan naman natin. Pangalawa, hindi lang dito, sabi dito ano yan? May addiction sa computer at e-games. Dito, hindi lang sa computer games nakikita natin ng mga tao o mga anak nalululong sa computer. Madami din, even mga magulang, mga asawa, mga tatay, mga nanay na nalululong sa e-games. Ang dami niyan. Dahil again, hindi konektado sa pamilya, magkakalayo, nagiging magulo, panay-away, at magkahiwa-hiwalay. O magkakahiwalay. So ano pa? Addiction sa droga. Ang dami na ngayon drugs na available. So ito yung huli, yung sa Amore, ito yung nangyari doon sa close-up yung rave party. So madami dito nasira. Hindi lang ang buhay, kundi pati ang buhay ay nawala. Dahil saan? Addiction sa droga. So sabihin mo sa katabi mo, Brad, walang maitutulong yan. Tumigil ka na.
Sabihin mo doon sa nagsabi sa'yo, ikaw din, tumigil na. Okay? So ano pa? Hindi lang addiction sa droga, pati ngayon, pakikipagtalik sa murang edad. Madami even ako, nung panahon ko, kaya hindi lang ako napunta sa mga bisyo, dito ako napunta. Why? Kasi hinahanap ko yung pagmamahal na hindi ko nakita sa sa aking pamilya. So ano nangyayari? Madami akong kilala na nakakausap na anong iniisip, ano sinasabi. Sinasabi nila na mas maganda na magkaroon ako ng girlfriend, boyfriend hanggat maaga para makaalis na ako sa impyerno na tinitiran ko. Ano ibig sabihin? Sa pamilya na dispalinghado o sinasabi nilang walang magandang relationship, away ng away. So anong ginagawa nila? Gusto nilang pumasok sa relationship at sila ay aalis na para eventually makaalis or meron silang kasama dahil sa mga kabigatan na meron sila. Ano pa? Sabi nga dito, yung totality na ating pinag-uusapan, ano nangyayari? Dahil hindi konektado, hindi magkakalayo, nagiging magulo at magkahiwa-hiwalay. So usually, sa kabataan, even sa mga sa atin, na hindi maganda relationship or may problema sa pamilya, anong ginagawa natin? Sinisira natin ang ating mga sarili. Madami sa atin na sira ang buhay, sira ang kinabukasan, or sinasabing wala na tayong kinabukasan. Kasi madami tayong pinagdaanan na hindi maganda sa ating pamilya at nalulong, naligaw, at napunta sa mga gawaing mali at baluktot. Ngayon, ito ang question, Brother Weng. Ito yung pag-uusapan natin. Paano ba magkakatulungan ang isang pamilya? So, yung pag-uusapan natin ngayon, solusyon na very effective. Ako naniniwala ako na effective ito, pero magiging effective lang ito kung ia-apply ng bawat isa na nandito. So sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, ito na. So anong gagawin? So paano ba magkakatulungan ng isang pamilya? Number 1, kailangan tugunan ang pangangailangan sa pamilya. Madami sa atin na meron pamilya kasama natin, pero ano nangyayari? Hindi natin nabibigyan ng sapat na oras. Meron nga silang sinasabi, di ba? Pag tinanong mo ang isang bata at sinabi mo, how will you spell love? Alam mo usually, sabi nga, spell nila ang love sa T-I-M-E. Ano ibig sabihin to? Lahat ng kabataan, and even tayo, ang isang pagpapakita na mahal natin ng isang tao, ang isang kasambahay na o kasama natin sa bahay, pag tayo ay nagbibigay ng oras. Importante na dapat nagbibigay tayo ng oras. At hindi lang ng oras, sabi nga hindi ito magbibigay ng pera, pero yung mga pangangailangan nila, kailangan natin harapin na ito, na tayo may pamilya na, ay tinalaga ng Diyos na tayo magkapamilya, dapat dapat tayo ay mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Ito yung nakakalungkot meron tayong pera, nagtrabaho tayo, pero ano usually nangyayari? Napupunta sa barkada. Instead na ibigay natin sa pangangailangan, baon ng ating mga anak, pangangailangan ng pambili o pamalingke ng ating asawa, anong ginagawa natin? Napupunta lahat pwedeng sa bisyo, pwedeng sa babae, pwede saan? Barkada. So, importante na kailangan natin tugunan yung mga pangangailangan nila. Hindi lang din yung oras. Ano pa? At kailangan tayo ay nagtutulungan. Kailangan tayo ay, itong ginagawa namin mag-asawa, hindi lang po binibigay ko yung oras sa aking mga anak, hindi lang nagpo-provide kami sa mga pangangailangan, binibigay din namin yung gabay. Ibig sabihin, kami ay nakikipag-usap, kami ay nag-spend ng time. Ngayon, tanong ko, kung magiging honest lang kayo, kung katabi niyo yung mga asawa ninyo, tanong ko lang, kailan kayo huling nag-date? Kung kasama niyo yung mga anak ninyo, ito yung pangalawang tanong ko, kailan kayong namasyal na magkakasama kahit manood man lang ng sine? Or, kailan kayo magkakasama na nagsimba man lang or maitulungan na mailapit natin ang bawat isa saan? Ng mas magandang relasyon sa Panginoon Hesukristo. Ano pa? Hindi lang yung sabi nga yung time, hindi lang yung pera, hindi yung sinasabi yung tawag ito.
yung spending quality time, yung kinakausap natin, binibigyan natin sila ng gabay. At ano pa? Yung mga gawaing bahay. Nagtutulungan po ba tayo? Madami sa atin, pagdating sa bahay, hubad ng damit, hagis, hindi man lang tayo naglalabay, hindi man lang tayo nagtutulungan. Nakikita nyo na, pumasok na kayo sa bahay ninyo, ang dumi-dumi ng bahay, wala kayong tinutulong. So kung gusto nyo daw matugunan, sabi nga, kung gusto nyo maging maayos, paano natin maayos ang ating pamilya, kailangan daw tugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Sabi nga nila dito sabi sa awit 39:4, sabi, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako nabubuhay. Ano po pwede natin malaman dito? Sinasabi nga, ano po pwede natin matutunan sa binasa natin ito? Na sinasabi natin ay maiksi lang ang buhay. So sabihin mo sa katabi mo, maiksi lang ang buhay. Una-unahan lang yan. Sabihin mo, mauna ka na. Huwag kayo mag-aaway, ha? Pero ano sinasabi dito? Kailangan natin tugunan ang pangangailangan ng ating mga pamilya. So, hindi tayo habang buhay magkakasama. Darating ang panahon na mawawala tayo na hindi natin alam sa isang idlap. Pupwedeng mawala na yung asawa natin. Pupwedeng may mangyari sa ating anak. Ano mangyayari niyan? Magsisisi ka. Ano ibig sabihin na magsisisi, Brother Weng? Sino dito ang naka-attend na ng lamay o ng patay? Di ba, nandyan nakikita natin kung sino daw yung may pinakamalakas na iyak, yun usually may malaking kasalanan at hindi nakahingi ng tawad. Ano sasabihin niya? Sorry po, tatay. Sorry po, nanay. Hindi ko malalasabi, mahal ko kayo. Dami kayo narinig na ganon. Madami nagsisisi. Hindi man lang kita naabutan para sabihin sa'yo salamat. Madami tayo na experience na ganon. Pero anong katotohanan dito? Maiksi lang ang buhay. So isipin mo, yung katabi mo, hindi ko naman sinasabing anytime pwede mangyari or mawawala na ngayon. Pero what if may nangyaring hindi nating inaasahan? Pwede mo bang sabihin, sayang? Wala na, kahit magtatatumbling ka, kahit ano yung paggagawin, kahit magsisigaw ka, hindi na maririnig. Kaya kailangan nating tugunan yung pangailangan ng ating pamilya. Oras, pera, tulong, encouragement, or sinasabi nga ano pa, yung kahit sa gawaing bahay magtulungan kayo. Ngayon pa lang, practicein nyo na, sabihin nyo sa mga, kung katabi nyo yung asawa nyo at anak ninyo, sabihin nyo, I love you. Sabihin nyo, I'm sorry. Sabihin nyo, thank you. Bakit? Kasi hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari. Mamaya, mangyari bukas. Okay? So pangalawa, kailangan engganyohin at palakasin ang bawat isa. Ano ibig sabihin nito? Meron ako ibibigay sa inyong verse. Sabi sa first o sa unang Tesalonica 5:11. Ano sabi dito? Sabay-sabay, basahin natin. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So ano po pwede natin gawin? Kailangan daw natin matutunan na i-encourage. Sabihin nyo nga yung word, encourage. Ano ibig sabihin na encourage? Kailangan natin patabain ng puso, kailangan natin palakasin ang loob. Kailangan natin i-appreciate ang bawat isa. Ano pa po pwede natin? Kailangan nating magpasalamat. What else? Hindi yung sinasabing hindi puros negatibo, hindi puros hindi magaganda or sumbat o galit yung lumalabas or namumutawi sa ating mga bibig. Kailangan daw i-encourage natin. Sino na dito yung na-try, nung nag-aaral ka or meron kang pinagdaanan na pagsubok na parang hirap na hirap ka, pero wala ang katulong, di ba parang ang hirap or wala nagsasabi sa pamilya mo na kaya mo yan. Na sige, pagsubok lang yan, malalampasan mo yan. Madami sa atin na namuhay o nabuhay na hindi nakarinig na encouragement. Kaya ano nangyayari? Bumibigay. Nagiging marupok. At sinitignan natin ng buhay natin na wala nang kapag-asa. Alam niyo, importante na dapat matuto tayong engganyohin at palakasin ang bawat isa. Kasi sinasabi nga, ang isang tao, pag encourage siya,
or pag isang tao may kausap or nakikita niya, na-affirm siya sa mga ginagawa niya, and even sa kahinaan niya at sinasabi, hindi, kaya yan, tutulungan ka namin, hindi ka namin pababayaan. Ano po pwede mangyari? Yung tao magkakaroon ng ano? Pag-asa. Tingnan nyo, practicein nyo. Tapikin nyo yung balikat ng katabi ninyo. Sabihin mo, kaya mo yan. Mayroong Diyos na buhay. So, di ba, alam yung feeling, nakaka-encourage siya. So, kailangan ganun daw gawin natin sa pamilya natin. Sabi nga dito, ano pa? Anong mayroon sa tahanan ninyo na maeenganyong umuwi at mamamalagi ang bawat miyembro ng pamilya? Ito po yung nakakalungkot. Madami sa atin, mas gusto pang nasa labas, lalo lang yung kabataan. Mas gusto nasaan? Nasa barkada, nasa classmate, naglalaro sa court, naglalaro ng video games kaysa umuwi. Bakit? Kasi pag umuwi, wala silang ibang ginawa, wala iba silang narinig, wala silang ibang nakita kung hindi yung ingay na sinasabi mo, na puros negatibo, yung pag-aaway niyo mag-asawa, ano nangyayari? Hindi na-encourage yung bata. Ayaw tuloy umuwi. At ano pa, even yung mga asawa, yung asawang lalaki, mas gugustuhin pang kasama ang barkada, magbisyo, mag-alak, maglasing bago umuwi. Kasi ano? Ganun ang nangyayari. Wala tayong ibang ginawa kung hindi awayin yung asawa natin. Wala tayong ibang ginawa kung hindi sitahin yung mali, hindi tayo nakaka-encourage. And even sa mga ina, uuwi at pagka-uwi nakikita yung mga anak ni hindi man lang ni haniho magsalita or sabihin hi, kamusta? 'Di ba? Yung wala kang mauwian na gano'n. So ano nangyayari? Even yung nanay, mas nanaisin pang nandun na lang sa tindahan, nandun na lang sa mga kaibigan, nagsusugal. Ano nangyayari? Nakikipagchismisan, naglalamierda at yung iba pa masaklap na pupunta pa or nagkakaroon ng relasyon na hindi maganda sa ibang lalaki. So what else? Hindi lang sabi nga niya, tugunan ang pangailangan sa pamilya, hindi lang iengganyohan at palakasin ang bawat isa. Sabi daw, kailangan din nating alisin ang sagabal sa relasyon. So ano sinasabi dito? Pwedeng magkakasama kayo sa bahay, pero ano nangyayari? Sino dito nakaranas na nung kumakain kayo, yung isa, busy-busy, yung anak, sa cellphone. Yung isa, busy-busy, nakatingin sa TV. Yung nanay, busy-busy sa pwede ba yung kumakain tapos naglilinis ng kuko? Pero I'm sure, madami sa atin nakikita natin na ang daming ginagawa or may mga gadget sa hapagkainan. So, importante na tanggalin natin yon or wala dapat sagabal pag kumakain tayo. Sabi nga nila, importante na pag kumakain tayo, na tayo ay magkakaharap, tayo ay nag-uusap. Okay? So, importante ho yun. Even kami sa bahay, ganun din po ang ginagawa namin. Ito po ang aming usapan. So, pag nasa pahapagkainan kami, importante po na dapat walang gadget, walang telepono, walang ibang ginagawa. At ang ginagawa, kumakain at pagkakataon din na nag-a-update o nagsasabi o nagkakamustahan kung anong nangyari doon sa araw na magkakasama kami o sa buong araw na wala sila sa bahay. So, importante tanggalin natin yung sagabal na yon. Ano pa? Madami sa atin na instead na nag-spend tayo ng oras sa ating pamilya, mas nanaisin ng kadamihan, tayo ay nagsusugal. Hindi lang nagsusugal, ano pa? Umiinom, nagkakasama mga barkada, ano pa? Drugs. Alam nyo, naalala ko nun, ako din ho kasi galing din sa hindi magandang pamilya, na walang komunikasyon, na hindi maganda at magkakahiwalay kami. Lumaki din po ako sa ganon. Pero alam nyo ho, nung nagkataon na nagkaroon na palabas na ang aking panganay, naalala ko noon, alam nyo yung panalangin ko, Panginoon, lalabas na yung anak ko. Alam nyo ang isang panalangin ko, na sana lahat ng mali, lahat ng pupwede maging sagabal kapag nagkaroon ako ng anak at sariling pamilya. Kasi wala ako nun Lumaki ako sa broken family. Isa lang ang panalangin ko, lahat ng sagabal, mawala. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi tinulungan ako ng Panginoon Diyos na kaya yon. Bago lumabas yung aking anak, na itigil ko ang sigarilyo. Bago lumabas ang aking anak, na itigil ko ang bisyo kong inom. Bago lumabas ang aking anak, na itigil ko na din, wala na rin po akong droga. Hindi po to sa aking sariling kakayanan, kung hindi alam ko ang Diyos
ang tumulong sa akin kasi yun po ang laman, yun po ang aking pinapanalangin. So kailangan alisin ang sagabal sa relasyon. So sabi mo sa katabi mo, Brad, tigil na natin to. Tigil mo na yan. Pupwedeng maging sagabal yan sa magandang relasyon, sa pagtutulungan na dapat meron ang isang pamilya. At lastly, sabi dito, kailangan daw tayo magkaroon ng pananagutan. Sabi dito, sa Ecclesiastes 4, 9-10, two are better than one, for if they fall, one will lift up the other. Ano po pwede nating matutunan dito? Kailangan daw mayroon accountability. Ano ibig sabihin na accountability? Alam ko, meron tayong mga kahinaan. Tama ho ba yun? At yung kahinaan na yun, naniniwala ako, yung sa bawat kahinaan ng isang miyembro sa pamilya, ito'y po pwede maging kalakasan ng isang miyembro sa pamilya. Ano ibig sabihin nito? Kailangan daw po aminin natin. Kailangan natin na aminin natin na tayo mahina dito at meron makakatulong sa atin at ang tutulong lang sa atin ay isang miyembro or pwedeng pamilya ang tumulong sa atin sa pagbabago o sa ating kahinaan. Naalala ko ho yun, yung tumitigil ho ako sa drugs, alam niyo ho, ang isang naging katulong ko para sa pagbabago o para matigil ko yung drugs ko, yung pagsasyabu ko, alam niyo po ba, sinabi ko sa aking kuya. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, sabi ko, Kuya, mahina ako sa drugs, kaya nga nalulung ako dyan eh. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan na ilayo sa mga kaibigan, sa mga kilala mo na palagi ko nakakasama na pwedeng bumalik ako or hindi ako matulungan. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ginamit ng Diyos ang aking kapatid upang matulungan ako sa tuloy-tuloy na pagbabago. So, ganun din tayo. Kung sa atin, palagay natin, kahinaan natin to, pwedeng sa alak, pwedeng sa sugal, pwede sa babae, lalong-lalo na sa droga, kailangan natin tong sabihin sa ating pamilya upang matulungan tayo. Kailangan na meron daw may pananagutan, may accountability. Na dapat daw kailangan tayo maging tapat. Kailangan nating sabihin, even ngayon, pag nag-uusap kami ng asawa ko, sinasabi ko sa kanya, kahit sa maliit na aspeto na parte ng aking buhay, even sa akin, sinasabi ko sa kanya, Han, mahina ako sa aspetong to, pwede mo ba akong turuan? So yun, may accountability. Kasi sinasabi nga nila dito, two are better than one. So pag meron tayong pinagdaanan na pagsubok, pag magkakasama kayo bilang isang pamilya, ano po pwede mangyari? Kaya niyong pagdaanan, kaya niyong pagtagumpayan, kahit na anong problema na inyong dadaanan. Basta't nagtutulungan bilang pamilya at kasama or involved ang Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. So ito ang aking pamilya. So ayan po ang aking asawa, ang aking mga anak, si Matthew, si Naomi, si Nayeli, at si Zachary. So para lang bago ako magtuloy sa aking pagsasabihin at bago tayo magtapos, nais sana aking tawagin ang aking may bahay na si Tiffany Del Rosario upang magpatotoo at i-share yung buhay na meron sa kanya. Lumaki po ako na kasama ang mga magulang at 3 mga kapatid. Nakukuha po namin ang halos lahat ng material na bagay na naisin namin, ngunit hindi po namin lubusang nakakasalumuha ang aming mga magulang. Naging uhaw po kami sa kanilang pagkalinga at atensyon. Di gaya ng aking 3 kapatid, ako lang po ang nagrebelde para lang mapansin ng aking mommy at daddy. Bata pa lang ako, tinawag na akong black sheep. 5 taon ako nung unang maglayas. 9 na taon nung unang manigarilyo. 12 taon nung unang umuwi ng lasing. High school po ako nung unang makatikim ng damo o ng marijuana. Naging madalas din po akong nagka-cut class at patawagin sa principal's office. Nasa 2nd year college po ako nang simulang maging regular sa pagbatak o sa paggamit ng shabu. Madalas akong pumapasok ng klase na lasing o sabog. Isang milagro na natapos ko ang kolehiyo sa loob lamang ng 4 na taon. Nung magtrabaho ako, mas marami akong nakilala na gumagamit ng mas mamahaling drugs gaya ng cocaine, ecstasy, mogs at iba pa. Pakiramdam ko noon ang sarap ng buhay ko kasi nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin.
May boyfriend ako, masaya kami ng mga kaibigan ko, at higit sa lahat, walang pakialam ang mga magulang ko. Nung malaman ko na may diferensya ako at mahihirapan akong mabuntis, lalo pang lumalim ang pag-inom at pagdadrugs ko. Sinabayan ko pa ng pakikipagtalik sa mga lalaki na di ko naman boyfriend kasi iniisip ko, hindi naman ako mabubuntis. Hanggang isang araw, nakaramdam ako ng kapaguran. Parang naumay ako sa mga ginagawa kong wala namang patutunguhan. Nagdasal ako sa Diyos na baguhin ako at tanggalin ako sa mundong aking ginagalawan. Taong 2001, nung unang kumilos ang Diyos sa buhay ko. Kasalukuyan ko nung tinutulungan ng aking kaibigan na palaguin ang kanyang negosyong bar and restaurant. Doon, nakilala ko si Weng na di nagtagal ay aking naging boyfriend. Inimbitahan niya ako na sumama sa grupo nila ng mga binata at dalagang nagsisilbi sa Panginoon. Sumama ako agad at naging aktibo sa kanilang grupo. Ngunit hindi kami nagpakatotoo ni Weng. Sa umaga, puspos ang pagsisilbi naming dalawa sa Panginoon, pero sa gabi naman ay inumang walang humpay at may premarital sex pa kami. Paglipas ng ilang buwan, nangyari ang di inaasahan. Nabuntis ako ni Weng. Nagsama kami ngunit wala sa plano namin ang magpakasal. Nakapanganak na ako at pansamantalang tumira sa bahay ng aking mga magulang. Makalipas ang isang buwan, inimbitahan ng aking bayaw si Weng sa isang retreat. Doon, narinig ni Weng ang mensahe tungkol sa krus. Doon din niya nalaman kung gaano kalaking kasalanan ang pagtatalik ng dalawang taong hindi naman kasal. Kaya't dali-dali siyang tumawag sa akin. Habang siya ay umiiyak pa, inalok niya akong magpakasal. At tinanggap ko naman. Kami po ay nagkaroon ng isang magandang kasalan kahit na 3,000 piso lamang ang aming pera. Pagtapos kaming makasal, parang sinabihan ako ng Panginoon sa napakaraming paraan na ituon ko ang buong pansin ko sa pag-aalaga sa aking pamilya. Sumunod ako sa nanasang magiging maayos ang lahat. Ngunit naging mahirap at puno ng pasakit ang simula ng aming pagsasama. Napuno ako ng galit kay Weng dahil nawala ang napakaraming bagay sa akin. Ang buhay na komportable, ang sarili kong kotse, ang aking trabaho, at ang taas ng tingin sa sarili. Bukod dito, kailangan ko pa din sumunod sa kanya kahit wala siyang sapat na kita para buhayin niya ang aming nagsisimulang pamilya. Imbes na maghanap ng trabaho, mas minarapat ni Weng na maging aktibo sa youth ministry sa CCF East. Napikon ako ngunit walang magawa. Gusto kong magsalbi sa Panginoon pero sa ibang paraan. Pero paulit-ulit akong pinaalalahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia, sa small group, at sa Sunday worship services na dapat kong unahin ang pagsuporta sa aking asawa bago ang pagsunod sa aking mga kagustuhan. Parang nang inis palalo ang Panginoon nung tuloy-tuloy na binibigyan si Weng ng mga responsibilidad sa youth ministry. Habang kasi dumadami ang responsibilidad niya, lalo naman akong kailangang sumuporta. Nung matanggap ko na ang katotohanan na hindi ako pwedeng makipaglaban sa Panginoon, sumuko ako at nagdesisyon na sumunod. Tinulungan ko si Weng sa youth ministry sa mga aspeto na kahinaan niya, nakalakasan ko naman. Sinuportahan at sinamahan ko siya sa bawat pagsubok na pinagdadaanan niya. Sinigurado ko rin na ang mga responsibilidad ko bilang asawa niya at ina ng aming mga anak ay natutugunan ko na naaayon sa ikasisiyan niya at ng Panginoon. Simula nang sumunod ako sa disenyo ng Panginoon bilang asawa at ina, nagsimula ang sunod-sunod na pagbabago sa aming buhay. Habang tinutulungan ko si Weng, ang lahat ng reklamo ko sa aming pagsasama ay umayos. Naging sapat ang kinikita naming mag-asawa, ang aming mga pangangailangan ay patuloy na natutugunan. May bonus pa, may nagbigay sa amin ng isang bagong sasakyan. At higit sa lahat, naging maganda ang naging relasyon naming mag-asawa. Sa kasalukuyan, patuloy po kaming nagtutulungan sa pamumuno sa youth ministry ng hindi lang isang simbahan, kundi ng 12 simbahan.
Tumutulong din po kami sa paghubog ng mga bagong leader ng kabataan sa pamamagitan ng Uplift Youth Leadership Movement. Ako din po ay kasama sa pamunuan ng Gabay sa Landas Foundation, isang shelter na kumukupkop sa mga kabataan na walang magulang o tagapangalaga. Kami pong mag-asawa at ang aming 4 na anak ay isang team na nagsisilbi sa Panginoon. Ang lahat po ng papuri at pagsamba ay tanging sa Diyos lamang. Salamat po. So nakita natin sa kanyang pagpatotoo, ano nangyari? Walang magandang relasyon sa kanyang mga magulang. Kulang sa communication at hindi sila masyadong nakapag-usap at napabarkada or napasama sa mga hindi tama or yung mga kaibigan na baluktot ang mga gawain. Kaya ano naging resulta? Nakita natin na ang resulta na naidulot sa kanyang buhay ay hindi naging maganda at hindi lang siya ang naapektuhan kundi ang buong pamilya. So, as a review, papaano ba makakatulong magtutulungan ang isang pamilya? Una, kailangan tugunan ang pangangailangan ng pamilya. Pangalawa, engganyohin at palakasin ang bawat isa. Pangatlo, alisin ang sagabal sa relasyon. At panghuli, magkaroon ng pananagutan. So again, ano yung nabuong word? Team. So sabi dito, ang bawat pamilya ay nararapat lang na maging isang team. So to close, pwede po tayo lahat ay manalangin at ipapanalangin ko sa kayong lahat. So tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, muli nagpapasalamat kami, Ama, na hinayaan mo na makasama ang bawat isa na nandito upang pag-aralan ng iyong salita, kung hindi even sa programang Sipag. Lord, dalangin ko sa bawat pamilya na nandito, nahahayaan mo at tutulungan mo, Panginoon, na sila ay magtutulungan upang kung meron mang pagdaanan na pagsubok, kung meron mang mga unos na kanilang dinaanan o dadaanan, Lord, dahil sa kanilang pagtutulungan at kasama ka, alam ko na sila ay mamumuhay na magiging maayos at magiging successful at Panginoon, alam ko, babaguhin mo ang pamilya ng bawat isa at hahayaan mo na ikaw ay kikilos at ipapakita mo na may magandang plano ka sa kanila. Lahat ito'y tinataas namin sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen at amen.